sinulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso, parang talagang dati may monitor tayo, ngayon dito titignan ko, ngayon tatalikod ako dyan. Ano kaya kung may magdudunit ng TV doon para may monitor tayo? Okay lang po ba? Parang nakaganyan naman ako. Narinig niyo po? Sinong nakarinig? Kasi meron, yan ako. Likod ko ang makita yung mukha ko. At least kung mayroon dyan sana. Actually kasi yung dating monitor dyan, tinanggal nila, tanyan talaga itong alam. Eh yung dating pinaglagyan ni Brother Michael kasi na natakpan na. Kasi bago itong pinit natin, nilagyan natin ng ano pa kasi yan eh. Yung finish pa yung flooring ulit. Kaya yung bakal na nilagay ng Michael, wala na. Kaya doon na. Kung may TV doon, so, ganyan lang. Di ba? Ito. Meron daw doon. Praise the Lord. Daw, kamit mo ha. Okay lang daw. Totoo eh. Okay, thank you. Praise. Palapakan naman tayo ako. Michael, kamit nyo mamaya ha. Para sa linggo, nakaganyan na lang tayo. Di ba, okay lang. Kitang-kita ko kayo eh. Kasi yung, kahit wala ng remote natin, bahala na sila doon sa technical. Walang remote. Pero gumagana natin yung TV ha. Okay. Thank you. Sige. Okay, ayos na yan. Bahala na, bayan mo na yung remote. Bahala si Michael dyan. Kaya yan. Pwedeng magtanong natin. Ilang inches yun? Wala kayo. Okay. Pre, baka. 60? Okay lang. Thank you, Ate Glo. I bless you. Sige po, Ephesians chapter 3, verse 12 and 13. At hiniling ko po tayong lahat ay tumayo po, basahin ko po ang mga salita ng Diyos na nakukulisto. Tara. Ephesians chapter 5, verse 12 and 13. Ganito po ang sasabi sa verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatagang loob. Last verse. Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama na lumikha ng langit at lupa. Sa umagang ito, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Salamat, Panginoong Diyos, sa unang linggo ng buwang ito, taong ito, 2025. Malalakas po kami, malulusog po kami, at lalong-lalo na, masaya po kami, Panginoon, dahil kasama ka namin. Salamat o Diyos sa taon 2024 na nakalipas na o Diyos. Salamat sa lahat ng iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa lahat ng pag-iingat mo sa amin, Panginoon Diyos. Sa lahat ng aming pangangailangan ay i-provide mo, Diyos. Noong panahon na kami humina, Panginoon Diyos, pinalakas mo. Noong panahon na wala kami, Panginoong Diyos, naghanda ka para sa amin. At lalong-lalo na iningatan mo kami at hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. As today, God, this year, 2025, dalangin ng iyong lingkod muli, patnubayan mo kami, ingatan mo kami. Alam ko, Panginoon, na may mga pagsubok na naman na harapin po namin, Lord God. Pero alam ko na hindi mo kami muli iiwan, hindi mo kami pababayaan. Marami kaming gustong hilingin mo, Diyos, sa taong ito. Ang pinaka-importante, Panginoon, tulungan mo kami na magpatuloy na maglingkod na may katapatan sa iyo. Behind those trials, problems,
problems in life, Panginoon, na harapin namin sa taong ito. Tulungan mo kami at samahan mo kami muna. Ipinangako mo, Panginoon, na sa amin ang katagumpayan. Hallelujah. Oh God, salamat sa araw nito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat din ang iyong mga anak na nandito, Panginoon. Nakasama namin upang mag-aral at makinig ng iyong banal na salita, O Diyos. Ano man ang dala-dala ng bawat isa sa oras na ito. Alam mo, Panginoon Diyos, dahil wala kaming maikupli, wala kaming maitago sa iyo kahit panisa. Kaya Panginoon, pagpalain mo ang aming gawain ito, Diyos. Pagpalain mo yung mga salita ng likod at ang bawat isa na nandito sa araw na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa ginawa mo at gagawin mo pa. At ipinabalik na po namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Isus. Amen. Amen. Palakpakan tayo magsiyapo. Sige po. Tayo po yan makakaupo na po. Ang ating topic po sa araw na ito ay the confidence I need. Good morning po. Ito po kasi yung ginawa po namin ng ating tema sa buwang ito. Good morning, good morning. Confidence. The confidence I need. Okay. Kumpiyansa. Yan. Minsan, may mga tao na para bang kulang sa kumpiyansa. Pagtitiwala. Confidence. Yan. Minsan, sinasabi ng mga iba ay ini-encourage po tayo na kaya mo yan. Pagtiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Kaya mo ang laban niya. Confidence. Alam niyo po, nung medyo bata-bata rin tayo, high school tayo po ay nakasali po tayo sa mga palaro sa school. Di ba? Player po tayo rin ng basketball, Muslim volleyball, mga kapatid. That time, siyempre yung tinuro ng coach po namin talaga, siyempre, magkaroon ka ng confidence. Magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Di ba? Para may labas mo yung talagang kaya mo sa laro. Ang sinasabi ng coach sa team, kasi kung team, andyan po yung pagkakaisa, andyan po yung respetuhan ng bawat isa. Andiyan yung pagtitiwala, hindi mawawala yun. Kung mabuo ng team yun, ay talagang may pupuntahan yung team. Ibig sabihin, pupuntahan yung championship yan, mga ganun. Di ba? Then, may isa kong halimbawa, wag na tayong lalayo sa ating bansa, even former Senator Manny Pacquiao, di ba? Alam po natin na kanyang sport sa boxing talaga. Siya lang yung isang boksingero talaga na nakahawak, nakabuha ng 8 division po. Yeah. Una, kita natin yung kumpiyansa sa sarili. Then may kumpiyansa siya sa Diyos. Bakit kamo? Alam po natin na nung nag-umpisa po siya, di ba? After the fight, lalo pag manalo, andun sa corner, di ba? Nagtumuyo po siya, malamang, nanalangin siya. Hanggang sa di ba, napulnagin na siya, nagpatayo ng malaking Diyos doon, ng pinuntan nila pastora, nung pumunta sila ng Davao, last December, di ba? At naging Kristiyano siya. Pero, hindi lang kasi yun, yung kumpiyansa sa sarili, kumpiyansa sa Diyos, yung very humble po siya, di ba? Pwede natin sabihin na nagtagumpay siya dahil very humble, may kumpiyansa sa sarili. Okay yun, may kumpiyansa tayo sa sarili. Pero minsan kasi ang nangyayari, di ba, yung confidence po natin, self-confidence, yung mga iba kasi minsan, hindi naman sa lahat, magiging overconfidence na kasi. Yun din ang bawal sa team, yung overconfidence. Kasi ang kinikalabasan dito kasi yung sobrang yabang na nga niya, alam niya, siya na lang yung pagaling, kaya-kaya na niya, kahit siya na lang, kaya niya lahat. Di ba? Siyempre, alam po natin na lahat ng sobra kasi, di ba, bawal.
Tama ba yun? Sobra sa kain, iba, bawal din. Dapat kahinay-hinay lang. Lalo na yung mga kagaya kong may maintenance sa high blood. May mga diabetes, di ba? Hinay-hinay lang. Kung minsan kasi, kung ano yung bawal, di ba? Alay? Minsan yung bawal, yun ang gusto natin gawin. Alam niyo yun, hindi naman lahat. Di ba? Alam na ang bawal, yun ang gawin ng tao kasi. At ang maganda po dito, bilang mga mananampalataya, di ba, binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Amen o ba? Para alam natin yung gawin natin na dapat at hindi dapat. Bilang isang Kristiyano, as today, this is first Sunday, sino may New Year's resolution dito? Mga iba kasi may mga New Year's resolution. Punta tayo sa anak. Sana po, Pastor, yung nanay ko, damihan na yung allowance ko. Yeah? Sana, Pastor, si mama ko, hindi taktak ng taktak bago magbigay. May ganun ba? Ngak-ngak pa ng ngak-ngak, bibigyan mo rin. Magbago na tayo. Amen ba? Ayaw nyo? Kung magbigay ka, ibigay mo, sabihin mo ng maayos. Higa na higa, wala na lang tayong pira. Tapos bigyan din, 500. Diba? Mga anak, kumusta naman kayo? Mga nanay, masisipag pang yung mga anak sa bahay nyo na kumain? Masisipag pa yung mga anak nyo magtrabaho sa bahay? Bakit walang mag-ibig na nanay? Alam nyo dito, galit ako sa tamad ng mga kabataan dito sa iglesia. Hindi po. Tinuturuan namin sila, hindi lang sa spiritual na pamumuhay nila. Ituro namin silang magtrabaho, maghugas, maglinis. Okay lang po yan, mga nanay? Tipikado, ayaw niya yan kanila. Pero yun yung ginagawa ko. Bahala ng pero yun yun yung kailangan, hindi lang sa spiritual. Hindi lang pagdating sa bahay, cellphone. Diba? Magbago na tayo, hindi pa yun na. Amen! Kumusta po ang prayer time ninyo sa bahay ninyo, mga kapatid? May nananalangin pa ba ng gabi? May nagbabasa pa ng salita ng Diyos? Nagsasado naman. Pagpatuloy natin yan, dagdagan natin yan. Yan yung armas ng pamilya. Manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Mga anak naman, tutulong kayo sa bahay ninyo. Kinakayag nila yung pag-aaral ninyo ng mga magulang. Kung hingi kayo, para kayong mayroon kayong pinatago sa kanila, yun, galing sa pawis ni nanay, ni tatay. Para makatapos kayo sa iyong pag-aaral. Di ba? Sabi ko nga minsan, yung sa mga kambal na president, may trabaho sila, kahit sila tatrabaho. Sabi ko sa kanila, pag may pira kayo, yan ay pagpapalan ni Lord. Pira ng Diyos yan. Ayusin nyo sa paggastos ng pira na yan kasi blessing ni Lord yan eh. Amen ba? Mga young people, ayusin nyo. Lalong-lalo na yung buhay bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Para yung magulang, mayroon siyang tiwala sa iyo, sa inyong mga anak, kahit hindi ka pa humihingi ng pera, alam na ni mama na yan, bibigyan ka ng kaka. Kasi may tiwala sa inyo eh. Di ba? At praise God naman at mababait yung mga kapatid natin dito. Palakpakan na natin sila. Ang babait ko nila. Ang sisipag pa. Sipag kumain po. At kung tignan po natin, may isang kwento dito na tignan po natin yung sobrang confidence sa sarili. Diba? Dito po sa Isaiah chapter 14, verse 12, hanggang 15, O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa.
Verse 13, hindi ba sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok at tagpuin ang ng mga Diyos sa malayong hilaga. Verse 14, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Alam niyo po ito, kwento ni Lucifer ito. Alam niyo po, ang ministry ni Lucifer noon ay siya yung head ng worship team yan. Mga kapatid, ingat po tayo. Siya yung naging worship head yan. Pero ang nangyari, nakita niya yung sarili niya na kayang-kaya na niya. Magaling siya. Hanggang sa susunod na story ay talagang gusto na niyang apawan ng Panginoon. Kasi sa kumpiyansa niya, sa sarili niya, at sa kakayanan na niya, yun na, nagkaroon na ng pride na ito eh. Pride. Alam niyo po yung pride? Ano po yung pride? Uy, huwag sabihin niya. Anong Tagalog ng pride? Ha? Yun yung nangyari sa kanya. At doon na, niya, Ilocano ko na nakuta, ipagpagpunto din maging itikang atuan. Gusto nilang apawan ng Panginoon, siya na yung maging leader kasi magaling na siya eh. Kita yung sarili niya, magaling na siya, kaya ko na, sabi niya. Yun na, ang nangyari. Pero sa verse 15, balik ko sa verse 15, ngunit anong nangyari? At nahulog ka sa daigdig ng mga patay. Hinulog ng Diyos si Lucifer dito sa lupa. Kaya yan yung kalaban natin na gumagala dito sa mundong ibabaw. Siya yung nanlilinlang sa atin. Siya yung minsan pumipitik sa ating tainga. Kung minsan, kung ganitong service, siya yung nagbibitin sa mata natin para matulog tayo. Kaya mag-ingat kayo, baka sa tabi niyo si Lucifer. Hindi naman. Amen! Walang dito si Lucifer. Amen! Mag-ingat lang po tayo dahil ito yung sumisira sa atin. Ito yung nahulog galing sa taas na bumaba. Ito yung kaaway natin. Yan yung sumisira ng pamilya. Yan yung sumisira ng relasyon. Tinutokso niya yung mga kasama natin. Tinutokso niya yung nasa bahay mo. Yan yung ugali. Yan yung nilalabanan natin, mga kapatid ko. Kaya po, andito pa rin yung salita ng Panginoon na patuloy natin inaaral, patuloy po natin pinapakinggan upang makatulong po ito na labanan po natin yung gawa ni Satanas na yan. Yung gawa ni Satanas na yan. Hindi lang po dito sa Old Testament, sa New Testament, sa sulat po ni Dr. Lucas, chapter 10, verse 18, sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Talagang bumaba, pinagsak siya, mga kapatid, ng Diyos, si Satanas. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal. Panghawakan po natin yung salita ng Panginoon. Panghawakan po natin yung relasyon natin sa Diyos dahil nandito po ang ating kaaway. Pero salamat sa Diyos. Ang topic natin ngayon, the confidence I need. Ito yung kailangan po natin. Kumpiyansa sa sarili, kumpiyansa sa salita ng Diyos, at lalong-lalo na kumpiyansa sa ating Panginoong Diyos. Amen. Okay, number 1, gustong ibahagi sa atin, be confident in God's power. Okay? Kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala pa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hanggang ngayon, andyan pa rin yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid ko.
Ephesians chapter 3 verse 12, ano po ang sinasabi sa ating text, mga kapatid? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Di ba? Anytime, pwede tayong lumapit sa Diyos dahil nakipag-isa na tayo sa Kanya, tinanggap na natin siya bilang Diyos at tagapagligtas sa ating buhay. At kung balikan po natin, be confident in God's power in Lucas chapter 13 verse 19, yung nakita ng ating Panginoon na nahulog si Satanas, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at mga lakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Tignan niyo po yan na ibinigay ng Diyos sa atin na kapangyarihan na kaya natin gawin through the Word of God. Mga kapatid ko, kung tayo po'y magtiwala sa Diyos at may kumpiyansa sa salita ng Panginoon, yan po ang sinasabi ng Panginoon Diyos na kailangan po natin magkumpiyansa sa Kanyang kapangyarihan. Yan. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ng mga ahas at mga lakdan. Kung may nakita kang ahas na literal dyan, anong gagawin mo? Anong gagawin pag may ahas ka nakita? Kahit ganito lang kaliit. Una siguro, tatakbo tayo. Di ba? Kasi natakot tayo eh. Pero ang sabi ng Panginoong salita ng Diyos, niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ng mga ahas at alakdan. Ano po yung alakdan? Scorpion, di ba? Kahit mali lang yung scorpion, di ba? Pag may nakita kayo, isang takot pa rin tayo. Ito kasi yung fear talaga, yung takot eh. Hindi naman literal ito eh. Sinasabi ang Diyos na makita mo yung ahas, tapakan mo. Hindi naman po. Kung may mga ganyan na kalaking mga pagsubok sa buhay. Minsan kasi iba-iba naman tayong mga pagsubok eh. Iba-iba naman tayong laban sa buhay. Di ba? Minsan, problema natin yung mga anak natin. Kami din ang problema eh. May kaunting ano lang natin. Yung asawa natin, na babae, asawang lalaki, sa pamilya, may kaunting pagkaunawaan. Actually kasi, hindi naman mawawala yun eh. Sa pamilya, alam po natin ng ating pamilya ay binuyan ng Diyos. Simino ba? Minsan may mga darating din yung para bang kaunting pagkaunawaan. Pero ang maganda dyan, ay Panginoon. Simino ba? Ang pamilya ba natin ang sinturan ng ating Panginoong Diyos? Kung yan po, yan ang Panginoon. May kaunting hindi pagkaunawaan, agad-agad din yan na sulba. Dahil yan ang Panginoon. Kasi mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Yan po yung salita ng Panginoong Diyos. At daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa atin. Di ba? Yan po yung salita ng Diyos eh. Pero wag natin uunahan yung salita ng Diyos. Kalma lang tayo. Kung awayan nila tayo, bayaan mo lang sila. Hindi yung awayan ka ng kapitbahay mo, awayan mo na rin siya. Magsuntukan, hapon na lang, magsuntukan na lang tayo. Ikapitbahay mo yun eh. Sabi ng Panginoon, mahalin mo. Love you. O yun. Awayan nila tayo. Kaya nilang natin, huwag tayong papatot. Lalo na pag kaunting bagay na, kasi Kristiyano tayo eh. Pero wag lang na sobra. Sabi ko nga lahat ng sobra, sabi nga ni Fernando po eh, kapag puno ng salog. Alam niyo yun? Hindi nyo alam. Eh, ako na lang. Kapag puno ng salog, dapat na bibigay sa iba. Napanood niyo yun? Hindi, ba yung pinapanood nyo? Ano yung pinapanood nyo sa sine kasi? Ha? Wala. Sa YouTube, pinahanap ko pa rin yung mga pelikula ni Fernando po. Parang pinapanood ngayon, puro mga pagmamahalan. Kaya ngayon, hindi pa alam magmahal yung bata, marunong na siyang may crush na. 11 years old pa lang, may crush na.
Hindi pa alam bumili ng regalo, may crush na. Hihingi pa ng pambili sa magulang, panregalo na. Grabe, no? But praise God dahil andito ang Diyos kasama natin. Amen o ba? Matutong dumipindi sa Diyos sa anumang panahon. Amen. Kailangan po natin dumipindi sa Diyos. May panahon ng bagyo, panahon ng kahirapan, di ba? Dumipindi pa rin tayo sa Diyos. At sitwasyon, kung ano may sitwasyon natin, sa Panginoon pa rin tayo. Isa, nasusubok yung pananampalataya natin, nasusubok yung katawan natin, di ba? Nasusubok natin. Basta, dumipindi lang tayo sa Diyos. Hindi yung tayo mahanap ng solusyon. Dahil ang solusyon natin sa mga problema, andyan ang ating Panginoon Diyos, huwag tayong matakot. Di ba? Tingnan niyo kung may darating na bagyo na malakas, yung mga tao, anong ginagawa nila, di ba? Lumalapit sila sa Diyos. Alam niyo yun? Siyempre naman, kailangan naman na doon tayo lalapit kasi siya lang yung alam natin na makakatulong sa atin. Pero huwag tayong matakot. In Isaiah chapter 41, verse 10, ano pong sinasabi ni Propeta Isaiah dito, mga kapatid? Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Tignan niyo po yan. Kasi nasabi ng Diyos, hindi ka dapat mangamba. Kung nanghihina tayo, palalakasin kita, sabi ng Panginoon, tutulungan kita, iingatan at ililigtas. Yan po ang ating Diyos, yan po ang salita ng Panginoon. Kaya kung may mga problema tayo, tumipindi tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, mga kapatid ko. At balikan natin yung salita ng Panginoon at tayo po'y manalangin sa Kanya dahil alam ko, hindi tayo bibigoyin ng Panginoon. Amen! Kung tayo lalapit sa Diyos, hindi na tayo bibigoyin. Di ba? Andiyan ang Panginoon, laging nakahanda para sa atin. In Isaiah chapter 40, verse 31, kasi minsan, maramdaman din natin yung humina yung pananampalataya natin, humina yung mga kalusugan natin. Pati, huwag tayong matakot dahil andyan ang Panginoon. Basta huwag natin nasisirain yung magandang relasyon natin sa Diyos, mga kapatid ko. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Tingnan niyo po yung hinalimbawa ng salita ng Diyos, yung agila. Alam niyo po yung agila? Ano yun? Ibon o hayop? Ha? Ibon? Baka hayop. Ano ba talaga? Ibon. Kaya naman. Tingnan niyo po yung agila na yan. Ang taas-taas ng lipad niyan. Habang lumilipad yan, lumalakas yan eh. Parang walang kapaguran sa kanya eh. Tingnan niyo yung mga ibon na iba. Malakas lang ng ulan. Alam niyo malakas ng ulan kung kayo may bagyo. Pag maulanan yung mga ibon, di ba, ando na lang sa gilid na ano na lang. Tapos pag makita ng mga bata, di ba inuulin nila ng klaseng mga ibon yun. Di ba mga ganong klaseng ibon? Sa amin din, kung second crop, yung pag magagabas na doon, hinahabol namin yung tukling. Alam yung tukling? Hinahabol namin yun. Binabarbecue. Sarap. Pero habulan niya na, habulan. Sarap ka rin humuli. Mga ganun. Alam niyo yun, mga ganun tayo. Mga young people so wala eh. Hindi nila alam yan. Habulan ng mga ibon. Kaya niya. Itong ibon na ito, tignan niyo mo. Ang lakas-lakas. Dito yung halimbawa ng Panginoon. Yung lakas natin kung tayo magtitiwala at may kumpiyansa sa Diyos. Wala tayong katalo-talo. Mga kapatid ko, panalo tayo. Panalo tayo sa lahat ng laban. Ang tagumpay ay nagmumula sa Panginoong Hesus. Hindi sa sarili nating kakayahan. Amen ba? Sasabi ko lagi, ang sarap pagtagumpay, mga kabataan, mga magulang, kung kasama natin ang Diyos. Dalangin namin mga kabataan sa inyo.
Pagkatapos ng graduation ninyo, ay mga diploma po ang iririgalo nyo sa inyong mga magulang. Amen! Ibig sabihin, nakatapos nyo. Hindi po marriage contract. Yan yung dalangin namin para makatapos kayo, mga anak. Di ba? Imin lang po yung mga kabataan. Baan? Anong gusto nyo? Basta ang dalangin ko. Diploma. At alam ko yan, tugunan ng Lord. Ang hiningi ko sa Lord. Kahit mahal namin kayo, mga kabataan. Mahal namin kayo. Lahat kayo talagang sobrang mahal na mahal namin kayo, mga anak, mga kapatid sa lugar nito. Sabi ko nga, halos ilang taon na po dito. 20 plus na po. Parang hindi ko naisipin na alis pa sa inamutan. Kahit ayaw nyo sa akin, dito na lang kami. Salamat Ating Lo. Kung dito sa Ating Lo, islam sa akin, kahit siya na lang yung kasama namin. Ay, wag. Kaya kay Idong, ganyan si Idong. President. Napatunayan namin ang kabutihan ni Lord. Ang kabaitan ni Lord. Sa dami ng mga pinagdaanan, pero praise God, masaya kami na talagang pagpapala pa rin ng Lord. Diba, praise God. Yung mga naunang kasama namin dito, sila Kambal, yung talagang pinagpapasalamat namin sa Lord. Nakatapos sila at may mga trabaho na sila. Kaya papuri lamang sa ating Panginoon Diyos. Na para bang time na parang hindi namin kaya, alam niyo naman yung pinagdaanan nila, diba, lalo na yung kalusugan nila na para bang hindi na sila mabubuhay ng ilang taon. Yung manang-unang alam niyo kung paano kami nag-struggle sa kalusugan nila. Pasalamat sa Diyos talaga. Nakatapos na sila at may trabaho na rin. Ang sabi ko sa kanila, mag-ipon-ipon kayo, baka ikakasal kayo, wala akong perang may bibigay sa inyo. Kayo maghahanda. Lalaki kayo eh. At alam ko, kung darating yung panahon na yan, siguro si Lord hindi naman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen! Kaya talaga lubos talaga yung pasasalamat namin sa Lord na isang taon na naman, diba, binigay niya sa atin lahat, nagawa ni Lord. At nakikita po natin yung kabutihan at talagang milagro na ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Sa pamilya natin, sa panambahan natin, di ba, sa ating mga anak. Kaya talagang tiwala lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Alam ko kung ano man yung mga desire ng puso natin ay pagkakalob ng Panginoon niya. Darating, hindi man makuha natin agad yung request natin sa Lord ngayon, malamang right time, talagang bibigay din ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, hindi mo na pwedeng sabihin na pagtagumpay ka kung hindi ka dumaan ng pagsubok, di ba? Paano mo sasabihin ng tagumpay ka wala ka man pinagdaanan na pagsubok, di ba? Pagtagumpay ka dahil sa pinagdaanan ng pagsubok. Kasi yan lang matitis naman, lalo na yung pananampalataya natin. Pero sabi ko sa inyo, walang tayong katalo-talo kung kasama natin ng Diyos. Amen! Pangalawa po, confidence in God's promises. Kumpiyansa sa mga pangako ng Diyos. Naniniwala ba kayo sa pangako ng Diyos? Amen! Nasubukan nyo na ba na pangakuan kayo? Natupad ba yun? May nagpangako na ba sa iyo na tao? Natupad ba yung pangako niya sa inyo? Bakit nga? Ang hirap na nun, no? Pangakuan ka. Pastor, sa January, bibigyan kita ng 4 wheels. 4 wheels pala yung kutsi-kutsi nga, yung laruan ng bata. Yeah. Brother, yan po, pag magkapira ko, bibilan kita ng pera. Ganun ba? Minsan kung tao yung mga ako kasi, sablay. Di ba? Mayroon din yung mga ako na talagang pagkakalot din. Di ba? Hindi naman natin tinalakan. Pero ang salita ng Diyos, mas maganda yung hindi ka pangako, kasi yung mangako ka na hindi mo
totoo pa rin. Pero minsan kasi yun yung ugali ng tao kasi, pangako ng pangako, di ba? Pagdating ng araw, napako na pala, tao kasi yun eh. Tao yung nangako. Pero naman yung iba mangako, talagang hindi yan. Ibigay yan eh. Tingnan po natin yung buhay ni Joshua, mga kapatid. Verse 1, chapter 1, verse 1 hanggang 9. Yung panahon po na nilid po nila ang Israelites patungong promised land, kasama niya si Moises. Pero dito kasi sa aklat na ito, verse 1 ng Joshua, ay talagang, dito na po ay namatay na po si Moises. Kaya po, sinod na, si Joshua na po yung magpatuloy ng paglilid niya sa mga Israelites. Sa verse 3 na tayo, sige, i-adopt na lang. Brother Megan, pasok na sa verse 3. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Verse 4, sige, diretso na lahat. Ito ang magiging hangganan ninyo sa hilaga ay ang kabundukan ng Libanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ng malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hito hanggang sa dagat Mediterranean. Tingnan niyo po yung pangako ng Diyos na ibinigay sa kanya. Ang luluwang ng mga lupa, mga kapatid. Sa panahon kasi noon, ang mga sabihin natin na susulikat ng mga tao noon ay mga lupa, nagtatanim sila, din mga hayop, nag-aalaga sila ng mga hayop, ano. Hindi gaya na may abroad ka, hindi ka makabili ng ano, di ba? Ito kasi, nalulong ng mga lupain, ito na ipinangako sa kanila ng Diyos. At sa panahon kasi natin ngayon, pag lupa, mga kapatid, di ba parang ang laki ng halaga ng lupa ngayon. Di ba? Ibig ba? Magkano na ngayon ang per square meter ng lupa, lalo na pagpalapit sa daan? Di ba mahal ngayon ng lupa? Minsan nga, kahit pilapil yan eh, boundary nga, nag-aawayan ng tao. Pilapil lang, anong makuha mo doon? Sa may muhulan, sa Cornell. Di ba? Nag-aawayan nyo, alam mo yung corner lang, sa kung wala ka, ilipat ng iba. Kung wala din, ililipat din. Ang mabubuha doon. Pinag-aawayan nila. Yung lupang yan, kung mamatay yung tao, hindi naman madala yung lupa. Di ba? Tingnan nyo ang ano ng tao ngayon. Sa halaga ng lupa na yan. Kung samot bayan mo na yan. Ayusin mo yung buhay mo, yung relasyon mo sa Diyos. Dahil alam ko pagdating ng araw, pagpapalain ka, hindi lang yan ang ipagkakalog sa iyong mga next generation. Amen. Tandaan po natin mga magulang ngayon. Nakasalalay ang mga tawag ito, yung kinabukasan ng ating mga nagsabi. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, yan yung mamanahin nila. Kung ikaw nakikipag-away ka sa kanto-kanto ng lupa, yun ang mamanahin ng mga anak. Kung magtanim ka ng mabuti, aanin na yung mga anak, mabuti rin. Amen! Alam na magtanim ka ng mangga, aanin ka ng chiko. Di ba hindi? Mangga din. Kung mabuti ang iyong itinanim, aanin nila na, mabuti rin yung mga anak natin. Kastang kakabsat, maniwala man kayo hindi, yan po yung mangyayari sa atin. Kaya sa taong ito, ayusin natin yung buhay natin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. At maging ilaw sana yung buhay natin sa lahat ng mga tao na nakakakita sa atin, nakakarinig ng mga salita natin. Yeah. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Tayo yung pinili ng Diyos upang umilaw sa kadiliman. Hayaan mo yung mga lupa na yan, ang mga pira na yan. Pero kailangan din natin yan. Hindi ko sinasabi na hindi natin kailangan. Siyempre, pagpunta ka ng Jollibee, anong gagastusin mo doon? Di ba? Ingatan lang natin. At kasama natin na maglilingkod sa Lord. Amen! Kasi yan ay pagpapala ng Lord sa atin. Tandaan mo natin, pagpapala yan ni Lord sa atin. At gamitin natin at maglingkod tayo na kasama natin ang mga pagpapala ni Lord. Amen. Palakpakan tayo magtiyapong wabsa. Hallelujah.
Sige? Yan po yung ibinigay ng Diyos sa kanila. Walang makakagapi sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpapatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Tingnan niyo po, ipinangako yan ng Diyos kay Jose at pangako rin yan ng Diyos sa atin. Amen! Hindi niya tayo pabayaan, hindi tayo iiwan anuman yung mga pagsubok na narating sa buhay natin. Basta maniwala tayo sa Diyos, magkumpiyansa sa Panginoon, hindi magtatagumpay ang kaaway, kundi magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Palakpakan tayo, magiging ako sa... Kaya nga po, talagang perfect po yung pangalan ng ating Panginoong Isus. Diba? Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Hallelujah. Hallelujah. Sige, ipagpatuloy niyo lang basahin yan sa bahay ninyo. Punta na tayo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, Brother Michael. Ipagpatuloy niyo yun. Josue chapter 1 verse 9 down, naging kinagab sa time. Ngayon kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Ito yung dapat natin gawin, mga kapatid ko. Talikuran ang kanilang kasamaan. Iwan na natin yung mga bagay-bagay na yun nung nakaraang taon. Mga kapatid ko, tayong lahat sa araw na ito, nung tayo po ay tinanggap na natin ng Diyos ang ating Paisus sa buhay natin, alam na natin yung tama at mali. Kung gusto po natin pagpalain tayo ng Diyos this year, pagpalain niya ang ating pamilya, iwanan na natin yung mga bagay-bagay na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Yung mga bagay-bagay na hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Para sigurado ako, mga kapatid ko, pagpapalang ibubuhos ng Diyos sa inyo sa taong ito. Hindi lang sa inyo, sa iyong pamilya. Hallelujah. Sino ba sa atin ang ayaw niyang pagpapala ng Lord? Alam mo tayong lahat, gusto natin ang pagpapala ng Lord. Kung may mga problema, hindi yun ang dapat na manaig sa atin. Kundi mo lalapit tayo sa Diyos. Kapag naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos, mayroon tayong natiyakan at pag-asa kahit sa mga mahihirap na kalagayan ng sitwasyon dahil nandyan ang ating Panginoon Jesus. Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito yung pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid ko. Sapagkat patid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magtutulog sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hindi lang pag-asa, pero punong-puno ng pag-asa. Purihin ng ating Panginoon Diyos. Ito na po yung huli. And the third one last, confidence with trust and faith. Kumpiyansa na may tiwala at pananampalataya. Sa verse 13 po, ang ating text, Ephesians chapter 3, kaya tiniling ko sa inyo na huwag kayong manghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko, alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyo ikararangan. Bilang isang lingkod ng Diyos, Pastor Paul, talaga nga, yung bagala ito, sinabi niya dito, madaso, may mga pagsubok tayo, dating pa din. Hindi tayo, huwag tayong payagan na pupunta tayo sa panahon na para bang manghihina tayo. Huwag natin payagan yun. Lalapit tayo sa Diyos at magtiwala lang tayo sa Kanya dahil alam po, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Yung buhay ni David, tingnan niyo po yung kumpiyansa ni David sa Diyos. Alam po natin na si David ay siya yung lumaban sa isang Palestinyong si Goliath. Ito ay kwento sa ating Bible
na alam ko pati mga bata alam nila. Di ba? Sino yung pinatay ni David? Si Goliath. Amen o ba? Tama ba yun? Ito ay isang higanti. Si Goliath. Pero nalaman ko kay John Mark nung Friday pala na ang mga Pilistyo kasi ay matatangkad pala ng mga tao. Pero ang lumaban ay yung maliit na David. Kaya alam niyo po kung maliit yung tao, hindi natin pwedeng i-underestimate yan eh. Hindi natin alam yan eh. Di ba? Yung maliit, di ba si maliit na David, tinalo niya si Goliath na malaki? Pero alam niyo po ba na yung maliit ay nakakabuwing? Yung malaki nakakabuwing ba? Di ba? Tinalo niya si Goliath. Tingnan niyo po ang kwento. Natayang na si David na ang lalabang kay Goliath na mayabang, anong ba yun, sabihin pa natin sa kanya, di ba? Hinahamon niya yung Israel. Kala mo kung sino siya, na malaki siya, malakas siya, kompleto ng armas. Tignan niyo yung mayabang, di ba? Alam niyo yung mayabang? Hindi niyo alam. Ang ipinaglalaban ni David dito yung kanyang kumpiyansa sa Diyos, sa kanyang sarili, at sa kanyang pananampalataya. Di ba siya yung pumatay ng leon? Di ba nung nagpapastol ng mga kanyang alagang hayop, gusto nilang patayin yung alaga niya. Pero pinatay ni David yung lion at saka yung isang puso pa. Sabi niya dito na kung sino yung kasama ko, kung sino yung sumama sa akin na pinatay yun, lion at saka yung puso. Yan yung kasama ko na papatay sa taong ito na may hakbang. Di ba? Hindi yung sa sarili niya eh. Hindi sinabi niya, kaya ko yan, kaya ko patay si Goliath. Napatay ko nga yung isang yun eh. Napatay ko yung uso eh. Yan lang kaya, na Goliath na yan. Hindi eh. Hindi siya nag-give up. Nagkumpiyansa pa rin sa Diyos, mga kapatid ko. Dumipindi pa rin sa Diyos. Kung sino yung sumama sa akin noon na pinatay ko yung sa kauso, yan din ang sasama sa akin. Tignan niyo po yung pagkaiba nila. Kaya sa taong ito, mga kapatid ko, kailangan lang po natin magkumpiyansa sa Diyos. Sa sarili natin, sa Diyos, at sa kanyang mga salita. Alam ko, yan po kung yan ang gagawin natin, gagawa ng Diyos ng milagro sa ating buhay at sa ating pamilya. Amen o ba? Magtiwala lang tayo sa Diyos at sa salita ng Panginoon. Ang gawin natin yung part natin bilang isang mananampalataya rin. Alam na natin ating responsibility bilang sa Kristiyan. At alam ko this year, kung ano ang ibinigay, ipinakita ng Diyos, ginawa ng Diyos sa ating dapat, kung lalong lalamit pa tayo sa Diyos sa taong ito, mas marami pang pagpapala ang ipagkaloob ng Diyos sa atin. Amen o ba? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo may manalangin. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid ko. Dakilang Diyos, muli, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Lahat ng naabot na iyong salita, Panginoon Diyos, pagpalain. Tulungan mo kami, Panginoon, at ito yung baunin na naman namin na iyong salita sa taong ito. Kumpiyansa. May kumpiyansa kami sa iyong Panginoon Diyos. At alam ko, hindi namin kaya gawin ito kung wala ka sa buhay namin. Pagpalain mo bawat isa sa amin ang aming mga buhay, ang aming mga relasyon sa iyo. Ang lahat ng mga plano ng bawat isa, Panginoon Diyos, nilalamit namin sa iyo. At gawin mo, Panginoon, ang pinakadami sa amin. At katagumpayan mo, Diyos, ang patuloy na ibibigay mo sa amin. Kami yung mga anak mo, Panginoon Diyos, na niniwala kami na pinili mo kami sa lugar na ito na maglingkod sa iyo. Para iparanos mo yung pagpapala mo. At gamitin mo kaming pagpapala din sa ibang Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maglingkod na may katapan sa Diyos. At sumunod sa iyong mga salita. Sumunod kung ano yung gusto mong gawin namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagmamahal mo sa amin. Hindi
Hanggang mo rin ang ibibig niya po nga maging pagkakakiyaman kami ang po nang itinagado magkinaimbar po ka ng Panginoon. Hanggang mo na ibibig nga maging pagkakakiyaman kami ang pagkiyaman kami. Ang wala po kung ano yung nasa puso namin. Pagpalain ng Diyos ang pagpapatuloy ng aming gawain. At Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Palain mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo ay makakaupo na po. At tinatawagan ko sa harap si Brother Freddy at ni Ninong Rome. Thank you. Ito yung unang linggo ng buwang ito, unang linggo ng 2025. At ganda po na alalahanin muli natin ang kamatayan ng Panginoon Jesus. Dito po yung tinapay at kupa. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang verse 25. Dito po ang sinasabi dito. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoon Jesus ay tumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos magkapunan, lumamputin siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Ito yung salita ng Panginoon Diyos na kailangan po natin gawin para alalahanin ang kanyang kamatayan. Symbolizes po ng dugo at katawan ng ating Panginoon Jesus. Nandito po sa harapan. At habang tayo po ay nakaupo, malamang isipin na natin yung hirap na pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus. Pinatay siya, pinahirapan para sa ating kaligtasan. Gawin natin ito dahil mahal natin ang Diyos. At sana ito ay muli magpaalala sa atin dahil sakripisyo, paghihirap na pinagdaanan ng Panginoong Isus ay para pala sa atin yun. Sa kaligtasan natin, para sa mapalakas tayo physically, spiritually, kagalingan ng ating mga sakit, kanyang umagos na dugo. Yung sakripisyo ito ng Panginoon ay pang-awakan natin, mga kapatid ko. At alam mo kung yan gagawin natin, sigurado yan, gagawa ng milagro sa buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo at iniling ko kay Brother Freddy po na panalangin niya po ang mga bagay. Hallelujah. Opo, aming Diyos na luhang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat. Napakabuti mo sa amin. Ang iyong wagas na pagmamahal ay aming pong nararamdaman. Ang iyong pagliligtas na kilang Diyos. Maraming salamat. Aming Ama, sinubo niyo po ang iyong butong na anak na na siyang Kristo po namin. Maraming salamat po na kilang Diyos. Dahil sa kapanahunan ay nararamdaman po namin at inaalala po namin ang kapanganakan ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Dahil sinubo niyo po siya bilang Kristo po namin. Panginoon,
nagpapasalamat sa sacrifice po ninyo noon sa cross. Maraming salamat po. Then, pagaman kayo Diyos, kayo po'y naparito sa mundong ibabaw ng katamang tao, nabuhay bilang tao, nagsakripisyo, nagdusa, napahiya, napako sa cross, namatay at muling nabuhay, pumunta sa Ama at nangakong babalik. Aming Diyos, sinasampalatayanan po namin ang mga bagay na ipinangako mo na kayo'y babalik at kukunin. Aming Diyos, maraming salamat po. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kalimutan, kasalanan at pagkukulang. Lahat ng mga bagay na hindi po karapat-dapat sa iyong paningin na nagagawa po namin. Iniling po namin na patawarin niyo po kami, linisin sa pamamagitan po. Panginoong Jesus. At sa taong ito, aming Diyos, tanggapin po namin ang mga elementong ito bilang simbolo po ng iyong katawan, ang tinapay, at ang kupa na simbolo po ng iyong dugo. Aming Diyos, pagpalain niyo po ang mga bagay nito at tatanggapin po namin pangpalakas po sa aming pong espiritong buhay, pangpalakas po sa aming physical na pangatawan. Nalisin ang anumang mga kahinaan po namin, alisin ang mga sakit. Aming Diyos, palakasin mo kami sa aming pananampalataya, sa aming pagtitiwala. Aming Diyos, tulungan mo kami na harapin ang taong ito. Nakasama po namin kayo. Huwag mo kaming pababayaan na manghinaan ng loob, kundi palakasin mo kami na maglingkod sa iyo na may katapatan. Aming Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na palakpasan po namin ang lahat ng mga subok sa aming mga buhay. At hindi mo kami